Hello guys, welcome to my channel. Jarel here. So, meron tayong unboxing for today. And gusto ko lang i-present sa inyo ang isang option if you are planning to buy a tablet. Tapos, sabihin na natin na medyo alanganin sa budget or you can't buy a high-end or mid-range tablets from Samsung or Apple. Pero kailangan mo malaking display, affordable, tapos may at least decent specs na kaya mag-run ng mga applications, simultaneous applications, tapos multitasking. Siyempre, lilipat ka ng apps from one app to another app, taking notes or what else? Or watching a video from YouTube, tapos you want to take some notes. Yan, multitasking talaga. Pero hindi masasagad yung budget mo. So, I would like to present to you this tablet, Infinix Xpad. Ayan. So, this is not a sponsored video, pero nung time na naghahanap ako ng tablet, tapos nakita ko ang laki ng diferensya ng price from online shop to the actual retail store sa isang mall, napaisip ako, anong alternative? Parang wala. Parang sobrang liit ng market for tablet na ang lagi mo lang pagpipilian is Samsung or Apple. Wala nang iba. So it's either an Android tablet or an iOS. So ngayon, nung naglalakad ako, nakita ko to, no? Nakita ko siya sa isang kiosk lang siya, hindi siya actual store na malaki, no? Kiosk lang, sa gitna lang. Tapos nakita ko yung price. Mamaya ko nabanggitin yung price. Tapos nakita ko yung specs niya. Almost the same ng Spark 20 Pro. If hindi ko pa nakikita yung huling video ko for Spark 20 Pro, nandyan yung link sa taas. Ayan, pwede mo panoorin yan. It runs on G99, MediaTek Helio G99 with a RAM of 8GB, tapos 256 yung storage, no? So, okay na okay siya. Tapos, yung size ng screen is 11 inches. Full HD+. Ayun. So, yun yung mga combination. Usually combination na na parang lalaki yung mata mo, no? Uy, okay ito ah. Ayan. I know, hindi ganun kalakas ang G99. I know. Kalma lang kayo. Pero, well, kung Snapdragon 680 lalagay dyan, baka mapaisip ka pa, na medyo hindi na mabagal, mas konti yung mas lower yung yung score niya kumpara sa G99. Ayun, and knowing na Infinix is one of the brand na under sa Transsion, no? Ka-level niya si Tecno and Itel. Ayan. So napaisip talaga ako na, uy, mukhang okay to. Try ko nga. Ayan. Ang price niya is tatlo kasi may tatlo siyang variant. Isang 4GB RAM, tapos parang 128 ang storage. Yung second is 4GB RAM, tapos 256 storage. Di ko maalala. Or baka 128, tapos yung pinaka-lower is 64. Yan. Yung third na option is 8GB of RAM, tapos 256GB of storage. Yung pinakamataas is nasa 9,500, 9,499, mga ganun. Ayun. So ito yun. Yung kinuha ko. Syempre, kasi alanganin yung 4 gigs of RAM, tapos let's say 64 gigs of storage or 128, sabihin mo 128. Lugi ka naman sa RAM kasi 4 gig lang. So ito yung nasa sweet spot, no? 8 gigs tapos 128. 256. So parang dapat nga ngayong 2024, yun na yung pinaka lower na parang standard, no? Yun yung not lower. Yun yung pinaka standard dapat kung kukuha ka ng isang device. At least 8GB of RAM, tapos 256 yung storage. Kasi almost, for example, yung mga flagship or mga mid-range nasa 512, no?
Meron nga, ano ba, mid-range lang ba ang common? Paano ako dun nag-o-offer ng 512 GB of RAM na hindi naman talaga totally considered as flagship, no? Pag titingnan mo yung specs. Pero na-offer yun. So, sana maging ganun na, especially for 2025, no? Huwag na kayong kukuha ng mga 64 gigs of RAM or baka nga may 32 pa nga eh. Huwag na yun. Dapat at least 256. 128 or 256. Mga ganun. Ayun. So, tinanong ko dun sa store kung meron silang available kasi baka display lang. Meron naman daw. Ayan. So, wala silang demo unit kaya talagang ano yun, risky, no? Kasi hindi ko pa siya na review before ko makita to. Doon ko lang mismo sa store na actual na tawag dito. First time ko siya makita. So parang nagdadalawang isip ako kung okay ba. Ayun. But knowing na yun nga, Tecno, Infinix, Itel, may experience naman ako with Tecno. So masasabi ko na at least reliable yung brand, no? Mga nagsasabi na bilis na sira ng Tecno nila or Infinix nila. Depende kasi rin yan sa gumagamit sa nag-aalaga ng item. Yung Spark 20 Pro ko is malapit na mag 1 year. Okay na okay pa rin, pati battery. Ayun, okay. So, balikan natin yung specs. For CPU, meron siyang MediaTek Helio G99. Tapos, meron siyang 8GB of RAM, 256 na storage, tapos Full HD, alam ko Full HD Plus Yeah, Full HD Plus na 11-inch bright display. Tapos, 4 din yung speaker niya. Android 14 na rin yung OS. Meron siyang Pholax AI, which is yung voice assistant for Infinix. Iba rin kay Tecno, iba rin kay Itel. Yan. And since meron na rin siyang, nag-implement na rin sila ng ecosystem for each brand. Kapag nag-login ka, for example, meron kang phone na Tecno or Infinix, ganun din, may tablet. Kung ano yung files na nakasave or notes na nakasave dun sa isang device mo, is makikita mo na dun sa isang device na same brand. For example, Infinix phone, tapos may Infinix tablet ka. Or Tecno phone, may tablet ba si Tecno? Re-research ko mamaya. Parang ganun. Basta may ecosystem na siya. Nag-implement na sila ng ganun. So, multi-device collaboration. Ayan. So, meron na rin siyang 90Hz display. Tapos, ang battery niya is 7,000 mAh. Pinabasa ko na, andito na sa likod yung yung specs Tapos, sa camera naman, 8 megapixel sa front and rear. Then, ang network niya is capable siya for LTE. I'm not sure kung merong Wi-Fi variant only. Pero kung gusto mo ng sulit is yung with SIM card. So with SIM card to. Ayan. 4G, 3G, 2G, tapos Wi-Fi. Hindi siya 5G capable. Ayun, battery 7,000 mAh. Yun, so far yun ang may offer ng device na to kapag kumuha kayo ng Infinix Xpad. Okay? Ayan. Ayan yung itsura niya. Ayan. So, malaki din. Kasi laki niya yung Tab A9 Plus tsaka Tab A8 na Samsung. Ayan. So, sa build quality, for me, okay yung design. No? Aluminum frame. Tama, hindi to plastic. Or, it's either plastic siya pero aluminum brush yung finish. Tapos, yung upper part is parang may gray gel na design. Ewan ko kung kita. Ayan natin. Hindi masyadong kita Ayan. Tapos, meron siyang I don't know kung dual cam to. Siguro, dual cam siya, no? Ganyan yung design niya, tatlo Yung isa flash.
Tapos yung isa, main cam yung nasa harapan, tapos meron pang isa. I don't know kung depth sensor yan or macro. Pero syempre, since this is a tablet, don't expect na magiging competitive yung quality ng photo or yung video. But it's enough to, you know, do some video call, or at least it provides a way of, you know, makikita ka sa video. Parang wala naman tablet na walang camera. No? Ayan. Okay yung kulay niya. I don't know kung meron pang ibang kulay ito, pero ito na mismo yung kinuha ko, no? Hindi ko na natanong eh. Kasi talagang ano lang, biglaan lang din talaga. Dahil hindi, which is dapat Samsung talaga yung kukunin ko. Ito yung ano, parang wala naman masyadong bloatware din. Pag inopen mo yung app drawer niya, ito lang yung laman. Wala nang iba. Wala na, yan na yun. So wala siyang mga applications na iba except X-Arena. Ano siya? App siya ng Infinix, hindi siya betting app. X-Arena, ano pa ba? Carl Care, which is the warranty service provider ng Infinix and Tecno, and Itel, I know. Yun yung alam ko. Yun lang. The rest is Google Apps na. So, kung naghahanap ka din ng Android tablet na vanilla version or walang bloatware, ito na yun. I think parang yung itsura nga yung user interface ng tablet is Google siya eh. Hindi siya yung tawag dito, customized na naka-tailored sa Infinix. Although syempre, XOS pa rin ang gamit na ito. Pero ayun. Yeah. I think this is a good tablet and affordable tablet na available sa market sa ngayon. So, sa susunod na video, labas ko yung review, no? Testingin ko muna kung okay siya. Although, parang feeling ko alam ko na yung kakalabasan kasi same spec sila ng Spark 20 Pro. Yun. But, yeah. Release ko yung video for the review, initial review kapag talagang nagamit ko na yung tablet. Explore ko muna, then pakita ko, share ko sa inyo yung info and regarding sa battery life niya. Few inches later. Okay, so na-setup ko na yung tablet. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung itsura ng tablet kapag pwede nyo na siyang gamitin. No? By the way, nabanggit ko sa unang video or sa unang part na ano siya, tawag dito, XOS yung gamit niya, yung ginagamit ng Infinix for its smartphone and tablet. Pero as you can see, based din sa icon, na-realize ko na parang vanilla version ito ng Google Android. So, for example, pag in-scroll up natin, ito kasi itsura ng isang vanilla version ng Android. Halos walang bloatware. Tapos, simple lang yung app drawer niya. Wala nang arte. Isang search bar sa taas. Tapos, yung mga icons makikita ninyo. As is. Yan na yun. Usually kasi meron pang recent apps or may mga ibang options pa. For example, for customizing the user interface. Pero based sa nakikita natin sa ngayon, wala siyang ganun. No? So parang on top of Android, vanilla Android version, dun lang nila nilagay yung XOS. Pero nag-check ako kanina, wala yung ibang function ng mga Infinix phones or katulad din sa Tecno, wala siyang ganun. No? Sobrang simple ng tablet na to, which is a good thing kasi yun nga, it uses G99 processor. So, nasa entry level to lower mid-range siya. No? So, sakto lang yun. Walang masyadong mabigat na applications. Aside sa i-open mong application, syempre, which is yung sa home launcher niya, wala nang arte, wala nang masyadong resources na kakainin. And it's a good thing na 8GB yung RAM niya. Ibig sabihin, talagang ma-maximize mo or there's
an abundance of memory para sa mga applications na gusto mong buksan. Yan. So ngayon, since wala siya ng ibang mga options at settings, like for example, buksan natin yung setting. Eto, no? Usually kapag customize yung home launcher, iba-iba yung makikita mo ditong options. Pero parang nagbalik sa akin yung itsura nung Nokia 8 ng way back 2019 nung ginagamit ko pa yung Nokia. Ganito yung itsura niya. Yan. So dito meron tayong network and internet, which is yung wifi natin kung gusto mong airplane mode, capable of doing hotspot din tong tablet na to. Tapos data saver and VPN. Yan. You can also customize the private DNS. Tapos sumunod ay connected devices. So ito yung Bluetooth and OTG. Ayan. Kapag 10 minutes na naka-idle tapos walang connection siya na nare-receive, mag-auto turn off siya to conserve battery life. Tapos ang sumunod ay apps. Ayan. So nakalagay na kung ano yung recently na nilagay mong apps. Tapos meron ng default apps. Pwede mong palitan dito yung home launcher mo. Ayan. For example, this one. Back tayo. Tingnan natin yung app battery usage. Grabe to. Ang kunat ng baterya nito. Yesterday ko siya nakuha. Hindi ko pa siya chinarge. Nasa around 55 ata or 60%. And hindi lang masyadong kita eh. Nalagay dito is 49. So, konti pa lang yung nabawas. Partida, finormat ko na to. Tapos, syempre, nag-download ako ng mga apps. Pag ganun kasi, ano yun eh, resource hog. Tapos, syempre, kailangan niya ng connection. So, magpupull siya ng data from Wi-Fi. So, may ano pa rin yun. May hugot sa baterya yun. Pero, in my observation, ang kunat ng baterya nito. Yan. Next is notification. Pwede natin ma-customize yung notifications natin. And eto na, yung battery. We are now currently 48% and it says until 3:15 a.m. Kung i-maintain yung usage na ginagawa ko ngayon sa kanya dito, until 3:15 a.m. pa siya kinabukasan, possible maubos. Naka-off yung battery saver. Ayan. Hindi pa nakalagay yung battery usage kasi hindi ko pa siya chinarge talaga. So, wala pa siyang data na mapupull out to compare kailan yung last na na full charge siya tapos yung nag-run siya sa battery niya on its own na walang power na galing sa external power, no? So, wala siyang comparison pa makukuha kaya medyo blanco pa to. Yan, hindi ko pa siya chinarge talaga. Okay. So, ngayon pa lang sinasabi ko na okay yung baterya nito. Dito tayo sa storage. Malaki yung ano niya, yung tawag dito. Storage niya, which is 256 nga. Tapos, since wala siya masyadong bloatware, etong 22 gig na to, mga apps yan na i-install ko. Siyempre, may kasama na dyan yung system na naka-install. No? Tsaka yung mga updates. Ayan. Nakikita naman natin yung breakdown. Dito is yung system, 14 gig. Tapos yung apps na dinownload ko is around 7.8 gig. Ayan. Halos wala pang laman. Then, we proceed to multi-device connection. Pwede itong mag-transfer ng files between Infinix phones and Tecno. Hindi ko pa siya nasubukan kasi medyo kapos ako sa oras. No? Pero nakalagay dito yung mga supported devices. So, pag in-open natin yon, it will redirect us to a website which shows kung sino lang yung mga supported device. So, for Infinix, merong 040 series, Note 40 series, Note 40 Pro, and Infinix Pad. So, kung meron kang dalawa yung Infinix X Pad mo, you can simultaneously transfer files with each devices. No? For Tecno, since supported din yan Tecno, Spark 30, yung bago, no? 35G, tapos Megapad ng Tecno.
wala ditong Spark 20 Pro, kaya siguro hindi ko siya trinay ko kasi siya kagabi, pero hindi siya successful. So ngayon ko lang din nakita tong list of supported devices. So walang Spark 20 Pro, dapat Spark 30. So ano to? Senyales to na kailangan natin bumili ng Spark 30. Joke lang. Okay, let's go back to the setting. Ayan. Tapos sa sound, quad speaker siya. Sample tayo ng ringtone. Although syempre yung maririnig nyo dito na sound is hindi siya yung talagang isa pa. Yun. So, I think decent yung sound. Wala naman masyadong hindi naman siya sabog. Sa bass naman medyo sabihin natin hindi ganoon kalakas, pero enough na siya. Makatarungan naman sa price. Kung base sa price niya is okay naman. Ayan. For display, this is Full HD Plus, 11 inch. Yun nga lang, medyo reflective yung screen niya. So, I suggest kung ayaw nyo ng ganitong setup, papalitan nyo ng, palagay kayo ng matte surface para hindi siya, mabawasan yung reflections ng tablet. No? Pero kung okay na sa inyo to, para hindi na kayo gumastos kasi it will cost you another naman. And pag tablet, malaking screen. So, expect natin medyo mahal ang screen protector ng tablet. Okay. So, wala namang special about display. Pero okay siya. Para sa akin, okay siya. Yan. Then, pwede nyo palitan yung wallpaper. Napakasimple lang. Talagang parang Android, lang siya. Android skin lang. No? Meron na rin siyang Pholax, yan, yung voice assistant, AI assistant ng Infinix. Tapos security and privacy, pwede tayo mag face detection, tapos pattern, pin, tsaka password. Ayan. So, ayun, meron din siyang Find My Device. Syempre kung naka-login yung Google app nyo, Google account, ayan. System updates, ayan. Tingnan natin. Feeling ko meron to. Meron. So, 95 MB. Pero hindi ko siya gagawin kasi magre-restart tong tablet, no? Pag nag-download. Ayun. Meron siya ditong game mode. Hindi ko pa rin siya na-try kasi wala akong game na nilagay dito. Pero, para siyang, ano ba yung tawag dun sa ano? Parang may dedicated application siya for gaming, no? Na for example, naglalaro ka, ayaw merong notifications kang marireceive, ganyan. I think yun yung purpose niya. So makikita naman natin dito, message notification method. So pwede mong ma-minimize or I'm not sure kung totally maaalis mo yung notifications, no? Pero yun yung purpose niya. Ayan. I think that's all. Pwede rin multiple users. So makikita natin dito, merong multiple users. So pwede kang gumawa ng iba pang user in case nagsi-share kayo ng tablet with other people tapos ayaw mong magalaw yung files mo, no? Pwede siyang gumawa ng separate account tapos log in the Google account, ganyan. Then pag i-share mo siya, log out ka sa account mo, lipat mo sa kabila. So, yun yung purpose niya. So, this is okay para sa tablet kasi alam ko may tablet na walang ganito, no? I think Samsung A8 na ata yun. Parang ganun. I'm not sure. Ayan. So, yeah. Ang verdict ko sa tablet na to is okay, especially sa price niya. And
based sa experience ko while navigating this tablet and exploring it last night until now, wala naman ako na masyado na encounter na problem. Siyempre, ayun na nga, expectations natin is G99 siya. So, wag nyo masyadong sagarin. Although you can game if you have spare time and you are playing light games, no? I think pwede naman yung mga AAA pero low setting siya and alalayan nyo sa thermal, no? Kasi tablet to. Although syempre tablet malaki yung space niya. So yung flow ng air tsaka pag-disperse ng heat is much better than a phone. Pero syempre, it's not marketed as a gaming tablet, so kailangan pa rin nating ingatan. Yun lang. So, yeah, that's it. So, kung naghahanap kayo ng tablet na okay, it seems okay, yeah, ito yung marirecommend ko. Re-recommend agad, no, kahit hindi pa nare-review. Anyway, yeah, thank you for watching. See you again on the next video. Bye-bye.